Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence ako po. Kahiya? Oo mga kabibig. Di ba si BBM nagpunta sa Jensen? Binisita niya ang mga tuna. Ang Jensen is tuna capital of the Philippines. So pumunta siya sa mga, sa tawag doon, sa mga planta. Tapos ito kabibig. Grabe ang ginawa ng mga tao sa Jensen. Mga tao sa Jensen, sinasabi ko ha. Grabe ang mga taga-Jensen, mga kabibig. Oo, mga Bisaya dyan. Kasi ang Jensen ang lugar ng halo-halo yung mga language na nandyan eh. May mga Tagalog, Bisaya, yung sa halo-halo dyan. May mga friends ako dyan sa Jensen. Hello mga friendship ko dyan sa Jensen. Ito na kabibig. Ang nangyari kabibig, si BBM ay naglalakad kasama si Chu at ibang mga importanteng tao ba? Nako, nagpaano pa si BBM, nagkaway-kaway sa kamay. Ito ang nangyari kabibig. Sinigawan si BBM ng Duterte. Hindi ka ba mahiya dyan? No? Kaway-kaway ka sa mga tao, feeling mo ang mga tao ay mahal ka nila, nirespeto ka, excited silang makita sa'yo, pero kabibig. Alam mo ba ang nangyari? Sinigawan si BBM na Duterte. Duterte. Naku, namuti ang mukha ni BBM. Oy. Sino bang hindi mahihiya? Na gusto niya isigaw, na gusto niya marinig ba, BBM, BBM. Pero ang narinig niya, Duterte, Duterte. Nahiya. Oh, anong reaction ni Chu? Panoorin nyo ang video. Talagang makakatawa ka talaga mga kabibig. Sa mga, ano dyan, mga DDS dyan. Galing nyo. Napahinya yung ang Pangulo. Ano kayang pakiramdam ni BBM, no? Na parang, the more na mai-insecure si BBM, the more siya magagalit sa mga Duterte, the more niya mararamdaman at mafe-feel niya na parang ayaw yata ng mga tao sa akin. Ay bahala kayo sa ako ang presidente. Uy, posible mga kabibig. So, kapalan ng mukha. Kung ang artista makapal ang mukha, mas makapal ang mukha ng mga politiko, hindi lang mukha ang makapal, pati bulsa nila ang makapal. So, ito kabibig ang video na trending ngayon at talagang ewan ko kung ano ang inyong reaction. Basta natatawa lang ako mga kabibig. Ito. Yes, BBM. Good morning. Duterte. Ano ginawa ni BBM? Ano? Wala, Duterte. Wala ka. Pagkawat BBM, sila niyo. Duterte. Ano ka? Uy! Wala. Naku. Ang mga tao tumatawa na kay BBM. Di ba? Tumatawa lang. Natatawa talaga ako sa video nito. Duterte. Dito na. Dito na. Di ba si DA Secretary Chu parang na-shock siya. Uy, maganon siya. Di ba kabibig? So yun ang nangyari. Di ba? Yun ang nangyari kabibig. Si BBM palapit-lapit siya. Lumalapit siya kasi nag-handshake siya. Akala niya masilpihan sila. Bumisita sa Jensen, Duterte ang sigaw. BBM and GSC Freshport Complex napahiya kasi Duterte ang sigaw ng mga tao. Di ba kabibig? Pero di ba dapat sana kung mahal ng tao si BBM at excited silang makita si BBM, dapat sana maraming pumalakpak, marami ang sumisigaw sa kanyang pangalan. Bakit ang isinisigaw ay Duterte? Di ba? Napakasakit naman yan, Kuya Eddie. Napakasakit, Kuya Bongbong. Ang isinigaw ng tao ay Duterte. Di ba? Ito. Bakit ka pa pumunta dyan? Alam mo naman na ang Mindanao kasama ang Jensen ay Duterte Place.
tingnan mo, napahiya ka tuloy. Sabi na isang netizen, punta po kayo sa Davao para maramdaman nyo na hindi kayo nag-exist. Merese. Looks like he is wearing a bulletproof vest under his polo shirt. Just a personal observation. Grabe ang mga netizen, no? Grabe ang mga imagination. Kaluoy. Kaluoy inta ni BBM, tinawag Duterte. It means, hinahanap ng mga tao si Duterte. It means, hinahanap ng mga tao ang legacy ng mga Duterte. Iba yung effect ni Duterte, no? Pag pupunta sa isang lugar, talagang dinudumog ng mga tao, talagang nagsigawan, talagang gusto makakuha ng picture, makausap si Duterte. Anong meron sa mga Duterte na wala kay BBM? Comment down below, kabibig. Noon, sa kasagsagan ng kanilang eleksyon, dapat parang ramdam natin na, parang si BBM, parang si Duterte ang effect Parang ang lakas ng dating. Pero ngayon parang wala ng power, wala. Sa Bisaya pa, nihupas ang lana. Nihupas ang lumay. Nahupas ang budol. So yun, kabibig, nakita niyo ang isang video kung saan, tawang-tawa ang mga netizen sa narinig nila na Duterte instead of BBM ang kanilang isisigaw. Wala na excited sa pagdating niya. Walang karisma, bangag kasi. Ang sakit BBM, hindi kilala ka. Wala kasi silbi na sa taong bayan from John Marbatu. From Terence Jays, walang excited sa pagdating niya, wala ng karisma. Doon pa siya dinala sa baluarte ni Digong, yan ang inabot mo, puro Duterte sigaw sa'yo. Ito pa. Checking kung saan ulit lulutang ang mahiwagang Cebu. Lutang yan, hindi na nakarinig. Uy, grabe naman kayo. Hindi naman ang lutang si BBM. Iba naman ang lutang. Ito pa. Ito, wearing, bulletproof. I don't know if he's wearing a bulletproof, but sa akin nakita, oo. Diba? Parang he's wearing a bulletproof, I think so, mga kabibig. Oo. I-check natin ang video ulit, ha. Kung talagang BBM is wearing a bulletproof. Bakit siya nag-wear ng bulletproof? Kung confident siya na talagang mahal siya ng mga tao at hindi siya sasaktan. Diba? Ito ha. Ito ang video, ha. Na natin ulit, ha. Yan. Yan natin. Yan, video. Oo, ito no? Para siyang he's wearing a bulletproof. Yan ang napansin ng mga netizen na parang BBM is wearing a bulletproof. Well, maybe takot siya. Or maybe for security purposes. Pero si Digong ba, nakitaan nyo ba nag-wear ng bulletproof? Si VP Sara ba, nakitaan nyo ba nag-wear ng bulletproof? What's the sign of this? Why he's wearing bulletproof? My death threats? Ano ba naman yan? Pati yan. Baka iba na naman ang storya niyan, ha? So, yun kabibig, yun ang pinag-uusapan ngayon, ang sinisigaw na Duterte instead of BBM. Nako, ito pa kabibig ang isang video kung saan, ewan ko, how are you able to analyze? Kasi may nagtanong kay BBM, paano gawing kaakit-akit ang farming as a career dito sa bansa natin, knowing marami na ding mga graduate ng College of Agriculture. So paano natin sila matulungan at paano natin mahikayat ang mga kabataan na pumasok kayo, kumuha kayo ng kurso ng agriculture, kasi ganito kaganda ang agriculture, na kung saan maganda ito para sa Pilipinas, kayo ang tawag ang magiging binhi sa bagong henerasyon. Ito kabibig, ha. Tingnan natin kung paano sinagot ni BBM kung paano maging kaakit-akit sa Pilipinas ang kursong agriculture or farming. Ito na. Bahala kayo dyan. Makinig na kayo. Para po sa aming mga kabataan at ako po ang boses nila ngayon. Yan. Ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Siguro, alam nyo, tama yun na magnabigat. Siguro, tama talaga yun kasi ang average age ng ating mga magsasaka at saka mangingisda masyado nang mataas. Dahil nga, mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya siguro yung mga nakapag-aral na,
yung mga anak natin, nakapag-aral na, gusto nila nasa air condition silang opisina at medyo maginhawa. Dahil talaga ang hirap ng buhay. Nakikita namin yan sa probinsya, ang hirap ng buhay na magsasaka. Ano ang hakbang? Sa akin palagay, at kami ni Secretary Kiko ay pinag-usapan namin ng matagal ito. Paano natin pababain yung average age ng ating mga magsasaka? Kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya. Dahil yun, kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani, paano natin gagawin yun? Ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At yan, palagay ko, ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan. Para nakikita nila na hindi lamang may magandang hanap buhay naman ang magsasaka. Kahit na may kahirapan talaga ng konti, siyempre, tingnan mo na masipag. Kunot noong si Kuya. Masipag naman ng Pilipino kahit yung mga bata, masipag naman talaga. Basta't may nakikita silang resulta. Kaya sa akin palagay, yun ang ating pwedeng gawin. At para sa mga mas nakakabata, ay sasabihin nila, interesante ito. At parang sa atin natutulog yung na. Kailangan para pagandahin ang ating ani, ay palagay ko naman yung mga Pinoy na magiging magsasaka. Tama na, wala na akong maintindihan. Yung kabataang nagtanong, parang, ano ba yung sagot mo? Diyos ko, Mariusip, Mr. President, you are trying to be relevant. Correct. You are trying to be like Tatay Digong. Tatay Digong yan. Kahit anong sabihin mo, hindi ka makakakonect. Kasi hindi ka makaka-relate sa mga Pilipino. Mayaman ka, spoiled brat ka. Hindi ka naman lumaki na mahirap. Correct. Dami pang mga sinasabi. Ang sabi, Mr. President, ano yung mga hakbang? Wala ka po sinabing mga hakbang. So yun, Kabibig. So kung ikaw, Kabibig, ang mag-analyze, magbigay ng rate sa pagsagot ni Pangulong Bongbong Marcos, naintindihan mo ba? Yung nagtanong nga, parang inantok, parang ina-analyze niya ang sagot ni BBM, tapos ginamitan niya ng logical thinking, analytical thinking, pero wala talaga siyang makuha. Kasi puro pahapyaw sa hangin, puro pabulong na statement na kung i-digest mo sa utak mo, yung utak mo na lang ang maguluhan. Parang hindi mabasa ng utak natin kung ano ang ibig sabihin. Well, baka kayo naintindihan nyo ang statement ni BBM, pwede naman kayo mag-comment below para i-explain nyo sa atin para maliwanagan din kami na ito pala yung punto niya. Basta ako hindi ko naintindihan ang point of view niya sa question kung paano mo gawing kaakit-akit ang mga kabataan ngayon ay mag-enroll sa agriculture para mag-enroll sa career or focus on career of agriculture. Farming, which is farming talaga. Di ba, Kabibig? So, comment down below kasi yung ibang tao dyan, sabi nila, maganda naman ang sagot ni BBM. Oo, grabe. Naintindihan ko. He's focusing to something new. I-apply ang technology. Matagal na yan. Oo. Parang kung i-apply natin ang technology until now, hindi pa rin nakausad ang Pilipinas. Wala pa rin technology sa farming. Di ba, nakakaawa naman tayo. Di ba? Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Wala akong naintindihan sa sinasabi niya. Paikot-ikot lang, parang Sarah G. Kaya nga ayaw ng ambush interview dahil palagi siyang mapahiya dahil walang kwenta ang sagot niya. Yan ba ang presidente natin sumagot parang grade 1? Ang mabuting hakbang na gagawin ng gobyerno ay suportahan ang mga magsasaka. Magbibigay ng scholarship sa mga kabataan. Diba? Yun. Parang kung ako ang magsasaka, tapos
bibigyan ng scholarship yung anak ko para magkapag-aral ng agriculture, edi magandang yan. Hikayatin ko talaga ang aking anak na, anak, may lupain tayo, pwede ka mag-aral ng agriculture, mag-farming tayo, kasi kikita tayo. Diba? Ang mga magsasaka, bibim, unti-unti nang pinapatay mo, wala kang awa sa magsasaka. Ito pa. Talagang bobo na, mahawa pa tayo sa hirap intindihin. Ito pa. May tama ka, lutan yun siya. Ang hirap talaga pag utak na iwan sa bahay. Grabe talaga mga net. From Jade Kim. Ang hakbang na point niya, mga kabataan ngayon, ay puro na online at gadgets. Nais na i-educate sa farming. Naubos ang farmers kasi sa panahon ngayon. Dapat sana focus siya direct to the point kung ano ang gusto niyang isabong. Boss, sino naman magtatsaga sa farming kung 7 to 10 pesos per kilo ang palay? Oh. Ang hirap naman nito para sa aming mahihirap. May 3 taon pang ganito na laging marinig na leader mo. Ano na kaya ang pakiramdam ng mga anak nito na gito ang ama nila? Kung sumagot, nakaka-proud ba? Very proud sila naging presidente kailang ama. Diba? May katrabaho akong parang sa hangin lahat galing ang paliwanag. Walang kwenta. Wala talaga ako makikita na sagot. Mr. President, masipag talaga ang bawat Pilipino. Issue yon, pandurugas mo. So, yun, kabibig ang reaction ng ating mga netizen. Ano ang inyong reaction na si BBM sinigawan sa Jensa ng Duterte, si BBM naka-bulletproof? Bakit takot? Si BBM, ang explanation about farming, parang naka-nosebleed. Diba? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan at chika-chikahan. Comment down below kung ano ang inyong opinion hinggil dito. Basta ako nawiwing, parang until now, iniisip ko yung sagot niya, hindi ko magets. Diba? Hindi ko talaga magets. Ewan ko. Next, please. Bye, everyone. See you next time.